Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isiniwalat ng isang PMA graduate, dating senador, na merong namumuong galit sa mga PMA graduates, lalo na yung mga retired generals. Pag hindi maagapan, baka sasabog kontra sa administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. So, sino itong retired senator na ito? Dalawa lang, ang retired senator na PMA graduate, sa pagkakaalam ko Senator Pampilo Lacson and Senator Trillanes. Namatay na si Senator Biason. Okay, ito, pasabog ni ex-Senator Trillanes, PMA class 1995. Sabi niya sa PMA chat group na monitor niya, may mga disgruntled PMR generals na pag hindi naagapan, delikado ang Marcos administration. Pakinggan natin For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, they would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, yung chatter sa PMA chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Medyo interesting yung sinabi nyo, no? Yung chatter sa mga PMA chat groups, medyo ganyan. Can you be more specific? What exactly do you mean po? Meron kasing mga Duterte, lalo na sa mga retired ranks. And masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong... Okay, so sa pagkakaintindi ko lang ito yung sinasabi ni ex-Senator Trillanes, a PMA graduate, na monitor niya sa mga PMA chat groups. Merong mga pro-Duterte. At posible, sabi niya, itong mga PMAers na magsisimula sa mga retired lang muna, silang magsisimula, bibigyan ng offer na pag makaupo na si Sara, ikaw ang magiging ganito, ganyan. So, very tempting yung offer na ganun. So, itong galaw ng mga retired generals na very vocal, pwedeng makaapekto sa mga nasa active service. Mag-break away. Yon ang assessment ni ex-Senator Trillanes. But ang very alarming, ngayon ko lang narinig ito, sabi nga ni Christian Isguera, that's very exciting. Ano ba? What's the details? So, itong nangyari ngayon kay General Wilkins Villanueva, nako, pag hindi nila ito ma-handle maigi, baka ito na yung sinasabi ni ex-Senator Trillanes na ito ang mitya na lalong iinit ang sitwasyon sa military. Kasi for the first time, sa tingin ko I don't know kung meron na bang unang sinight in contempt na PMA graduate na general na
matino pa namang general. Sa mga nakakausap ko, ang daming nagbabout sa integrity, sa character ni General Wilkins Villanueva. Kaya, ang kanyang mga mista sa PMA Class 1988, madami yan, daming general yan. Dalawa ang AFP Chief of Staff na na-produce ng Class 88. General Faustino na naging Secretary of National Defense, General Andres Centino na Presidential Advisor ngayon. Plus, ang dami nilang mga 3-star, 2-star, basta maraming, isa sa mga pinaka-successful class sa PMA itong 88. Yun, sinampulan nila na pinakulong. So, sa AFP lang pala yan, yung dalawang 4-star generals. Meron silang isang PNP chief, 4-star general, si General Carlos. Meron silang isang 4-star admiral sa Coast Guard. So, umaangal ngayon ito. PMA Class 88. Pag hindi maagapan, ngayon, nag-break na ang mga kongresista. Nakakulong. I don't know kung wala pa akong balita kung pinalabas na nila si General Wilkins Villanueva. Parang mag-spend ng Christmas at New Year ang magiting na general sa kulungan. Ito yung sinasabi ni ex-Senator Trillanes na pag hindi magandang pag-handle ng mga ganito, baka. So, yun ang pinapaliwanag niya. Tuloy natin. May active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Now Okay. you can enjoy So, the same fruity goodness of Tang without the sugar. New sa simula ng interview na ito ni Christian Isguera, tinanong ni Christian Isguera si Trillanes, pag hindi nagtagumpay ang impeachment laban kay BP Sara, anong mangyari sa PBBM admin? Sabi ni Trillanes, baka ang Marcos administration hindi matapos ang kanyang termino. Pakinggan natin to. Dapan, Senator, no? Yeah. Ano pwedeng mangyari kay BBM kung hindi ma-impeach at matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito? What could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya may. You see? I'm almost certain. Hindi matatapos ng Pangulong Marcos Jr. ang kanyang termino pag hindi nila tuluyang matanggal sa pwesto si BP Sara through impeachment. Anong dahilan niya? Impeach si Sara kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove by impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same, hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get back to power pagka. Okay, so yung bagong balita ngayon, si Senator Amy nagpasabog ito, although sabi niya marites lang daw. Ay lang. Bantayan natin, may lumalabas daw na balita, usap-usapan lang, na merong nangangalap ng pundo 1 trillion pesos para sa impeachment ni BP Inday Sara. So, gaano ito katotoo? Wala pa akong alam. Basta na-shock lang ako sa pahayag ni Senator Amy sa interview niya sa media sa Senado kahapon na 1 trillion pesos. Nangangalap daw ng pundo ang mga katunggali ni BP Sara sa politiko para punduhan ang kanyang impeachment. So, i-connect natin sa pahayag ni ex-Senator Trillanes.
na delikado ang administrasyong ito pag hindi nila tuluyang matanggal sa pwesto si VP Sara. Plus, yung isa pa na sa PMA chat group, very active ang mga pro-Duterte na general, retired general, very bold daw sila pag hindi maagapan ang sitwasyon, lalo na yung kalagayan ni General Wilkins Villanueva. So I don't know what will happen.